Kung ginawa mo lang sana yung dapat, buhay pa sana, naagapan pa sana yung pagkamatay ng ating worker. Kasi sabi po niya, don't worry, sis fine. At naniwala naman kayo, ututo kayo. Maraming mga ibang mga recruitment agency sa ating bansa na kapag napaalis at naibigay na sa mga employer ang ating mga OFW ay tila pinapabayaan na nila ang mga ito. Kaya naman panoorin mo ang video na ito kung paano pinakita ni Senator Rapi Tulfo ang kanyang galit dahil sa nangyari sa isang OFW. Kung ginawa mo lang sana yung dapat, buhay pa sana, naagapan pa sana yung pagkamatay ng ating worker. Pag-usapan po natin itong pagkamatay ni Jeline Arguzon. Ma'am, ano po masasabi niyo na kayo po ay binibintangan ng kapabayaan? Nagkaroon po kami ng slight delay sa pag-monitor po sa UMS. Pero po, meron po kaming actual monitoring. I-message po namin si FRA, kinulit po namin ng kinulit. Ang reklamo po is hindi po nila makontak si Ma'am Jeline. And then, July 2 po, nag-message po si Sir Jeriel. Ang sabi po niya, loss of communication. Anong klase communication? Your Honor, chat po. Ito po yung messages ko. Bakit chat? Bakit hindi video call? Meron din po kaming voice call, hindi po siya sumasagot. So hindi sumasagot yung ating worker, dapat doon nagpanik na kayo, nataranta na dapat kayo. There's something wrong. Your Honor, ang sabi po ni FRA, babalik daw po si Ma'am Jeline sa agency daw po. Kasi sabi po niya, don't worry, sis fine. At naniwala naman kayo, ututo kayo. Kung kayo nga paulit-ulit yung tinatawagan, hindi kayo sinasagot, and then si FRA sinagot, at she's fine. Dapat ang ginawa niyo po, tumawag kayo sa Saudi authorities, tumawag kayo sa embahada natin, tumawag kayo sa MWO, di ba? Makipag-ugnayan kayo sa DMW, sa OWA. Kung ginawa mo lang sana yung dapat, buhay pa sana, naagapan pa sana yung pagkamatay ng ating worker. Kayo ay gumawa ng effort para mag-communicate sa employer sa worker. Anong date? July 1 po. You have 18 days before her death, July 19. It could have been avoided. You have 18 days. That's more than 2 weeks. Noong July 18, saka talaga kayo nagbuhos ng effort nyo para alamin kung ano talagang status, and then the following day, patay na yung ating OFWs. Dito po meron kayong kapabayaan. Wala po kayong malino na sistema para rumisponde sa isang OFW na kaduda-duda na yung kanyang sitwasyon sapagkat di na siya makontak. So, suspended po kayo ngayon. Yes po, Your Honor. At kailan niyo po balak mag-file ng motion para ma-lift ang inyong suspension? You're planning to do that, right? Yes po, Your Honor. So, kailan kayo magbubukas? Hindi ko pa po masabi, Your Honor. Ako na mismo sasagot. Malaking posibilidad na ikaw ay magbubukas muli at kansilado na yung iyong license. Magbubukas ka ng panibagong agency using a different name. At syempre, ikaw pa rin nasa likod. Yung pong pag-confiscate ng passport upon arrival, di ba pinagbabawal na po yun? Tumatawag kay USEC. Okay. Ba't nangyari pa rin? Tama po kayo, Mr. Chair. Bawal na bawal po yun. Dapat isinusuplong sa OMS, sa DMW, at isinasabi po sa labor attaché, at yung labor attaché pupuntahan yung employer at sasabihin ibalik yung pasaporte po. That is correct. Pero nangyayari pa rin in this case, sa kasong pinag-usapan natin ngayon, itong kay Ms. Jeline, nakarating sa inyo na kumpiskado na yung passport, sana may pumunta sa inyo. Physically, binisita employed, sinabing bawal yan, isolin yan, or else magsusumbong kami sa kinaukulan ninyo. Parang sirang plaka na ako rito na pagdating doon sa deployment niya, merong tatawag a week after na para tanungin, kumusta po kayo dyan? Ma'am, kumusta ang accommodation, kumusta ang pagkain, nasunod ba yung nakalagay sa kontrata? Yun po yung drill na ating pong pinapatupad at yun po yung hindi po nagawa. Kaya nga po, more often than not, hindi ginagawa nga po. Kaya mismo nagsabi, ano po yung ating solusyon na para maobliga itong agency gawin yung narapat? Unang-una po, documentary suspension po ang ibibigay sa kanya. Pangalawa, siya po ay sasampahan ng isang recruitment violation dahil hindi po tama yung pagmamonitor niya sa ating OFW. At ano po yung penalty doon sa recruitment violation? Katulad po nito, yung pong hindi tamang pagmamonitor ay humantong sa kamatayan. So isa pong malinaw na cancellation po ang sasagutin ng ahensya po. Cancellation. Opo. Again, sabi ko, makancel halimbawa yung kanilang lisensya, magbubukas lang yan ng panibagong agency. At sila pa rin magpapatakbo gamit ang ibang pangalan. Dapat po sa susunod meron kayo inspection sa lahat ng mga agency na nagbubukas, mga bago, meron ba kayong ginagawang cross-checking and at least physical na pinupuntahan? Sa panahon ko po, in fact, the opposite is being spoken about me, that I have been too strict about licensing. Rest assured, wala hong lumulusot sa akin na
dumodoble, may derogatory record, merong pinanggalingan ng pera na questionable. Tinetrace po namin pati yung bank account kung kailan dineposito yung investment. Secretary Katdak, siyempre pagpapasok ko ng batas, matatagalan pa yan. It will take months bago mapirmahan. This is what I want you to do. Sa mga agency na naging pabaya, multahan nyo. Milyones. Yan ang pag-usapan nyo. Yung sa akin naman, pagkakakulong at multa. Dapat may makulong. Nang sa gayon, sample yun madadala. Isang pagpapatunay na ramdam ng mga OFW at kanilang mga pamilya noon at hanggang ngayon ang pagmamahal at pagmamalasakit ni Senator Rapi Tulfo para sa kanila. Kaya naman na-share mo na ang video nito, ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin para madala, ano ang dapat gawin sa mga may-ari ng mga recruitment agency na tila nagpapabaya sa kanilang mga responsibilidad sa mga pinapalis nilang mga OFW? Well, i-comment mo lang yung reaksyon sa video sa baba.